Dito lang siya. Hindi to yun. Lucky hindi. Chris Dior. Ito siya. Ito siya. Ito hindi to masyadong basic. Like hindi ito yung parang mga nakikita nyong mga diptyque. Like mga gaya. Hindi ko yung bet. Like ito siya. This is my favorite. Tapos alam niyo yung sinasabi ni Tita Baby dati sa Bekenemen. Random lang to. Bekenemen na mabango si Versex. Tapos mukha amoy yung shala. Ito naman yun siya. Tapos ito yung dati kong scent. Tapos ito na yung bago ko ngayon. Tapos ito na yung palagi kong inaano. Grace Dior tsaka Lucky. Amoy Tita Ret. Amoy Tita Ret ang atake ni Versex. Ganyan siya. My favorite. Saan yung Bassett girl? Hindi ito. Hindi para mag-ano-ano Hindi nag-gatekeep. Pero kasi, kapag naman na-achieve nyo na yung smell, iba na yung perfume ko nun. Kasi nag-iiba-iba ako ng perfume Especially, alam niyo ba, sa sobrang baliw ko, yung mga perfume na yan, bagay lang yun sa certain na outfits. Tapos, iba naman yung kumare kapag babaihan ito. Latafa na camera. Binili namin ni Jamil sa... Gusto ko kasi yung parang mga yung Tita Ret na, ganun yung bet ko. Yung parang, alam niyo yung may dating, yung pagpapasok pa lang kayo sa isang room, parang alam niyo na, ay, ito yung, parang nandito na siya. Medyo, suggest ka naman ng panglalaki. Meron ba akong panglalaki? Parang, nawala yung Isimiyaki, pero, yung Isimiyaki. Amoy niya? Parang, hindi, try nga natin. Hindi ko siya ma-describe, pero mas floral yung notes niya. Pero alam niyo yung... Floral siya Floral na amoy Tita Ret na shala na... Gets ba? May balakuba ka sa kilay. Sobrang nakakatawa mo. Super. Long lasting ba yun? Girl, maybe this is a $500 perfume. So if it's not gonna last, bakit siya bibilin? Okay. Like, it's $500 each. So, tumatagal talaga siya mga alaga. Like, minsan nga, may mga madudumi akong damit, tapos nasa stock siya sa maleta. Pagbukas mo, ayun pa rin yung amoy. Like, parang mga 2 months na yun, ganun. Kasi minsan, di ba, may mga damit kami sa... Pag sa mga iwanan doon, like, di ba, parang minsan naiwanan siya doon. So, ayun. Kasi minsan naiwanan doon like, for example, minsan naiwanan yung, kung wari, gloves sa maleta. Hindi ko naman kailangan yung gloves ng ganung katagal na, syempre 2 months maano doon. So, ayun, minsan na siya, nasa stock siya doon. Anong pa bang ulit? Oh my gosh. Ito siya. Lucky and Grace Dior. Yan, ganyan. Ayan. Yan. Grace Dior Tay tsaka Lucky. Ano ba yan? Ang bait mo to always share your stuff. Kasi naman, medyo mahal naman kasi to. Kaya parang medyo mahirap siyang bilhin. So parang kapag medyo mahirap bilhin, go share na natin. Pero yung medyo gatekeep mo talaga, yung medyo mura lang talaga. Char. Medyo yung mga sobrang mura, medyo gatekeep mo yun siya. Pero kapag medyo mahal talaga, yung talaga chika mo. Talaga. Avail natin yan. Correct. Avail nyo yun siya.
What's one fashion rule everyone should know? Fashion has no rules, baby. Period. How much? Like, yung mga ganyang kalaking bottle, $500. Except for Verkenemen. Never Kilay, ako din, favorite ko siya. Ngayon, yun yung ano. Ito yung favorite kong look ngayon. Where to buy? Kasi kapag bumibili ako ng ganito kalaking perfume, hindi ko binibili yung dito sa Philippines. Meron din naman dito sa Philippines, pero gumiget lang ako yun kapag nasa New York ako kasi merong discount yung friend ko sa Saks Fit Ave. So parang may 30, pag dun siya nag-work, may 30% discount. So dun ako gumiget. So dito, hindi muna ako bumibili ng mga ganyan kasi medyo mahal. Bakit ka umalis from NYC? Kasi gusto ko mag-drag race. Gusto ko sumali ng drag race, kaya umuwi ako from New York. Do you have a fashion ick? Be honest. I used to have a fashion ick, pero kasi nandito na ako sa point ng buhay ko na everything that I used to hate, parang before, ngayon love ko na. So, parang ayoko na mag-speak about it kasi baka mamaya in the near future, mabibitan ko siya. Minsan ba naisip mong sumali ng US Drag Race? Ayoko na po like after my experience ko ng Filipino Drag Race, parang ayoko nang kahit anong drag race. Hindi naman kasi kung ano yung lumalabas dun, yun talaga yung nangyayari behind the like, basta, may NDA ako, basta. Hindi siya, basta. Hindi pwedeng hindi pwedeng i-chika-chika yung mga ganitong ano. It's not as fun as it looks. Gusto ko nga ulit gusto ko ulit mag live selling kasi parang gusto ko magbawas na naman ng Hindi, parang minsan naman, parang kung wari, in an alternate universe, yung makasali man na ulit ako, parang kung ma-evil edit ako, parang I truly believe na ngayon, meron ng correct understanding yung mga tao kung anong personality ko, kaya hindi na nila masyadong iti-take against sa akin kapag kung wari, may mga text ako na kumakagat, nagagalit, parang kilala na nila ako. Pero kasi nung pinakauna pa lang, hindi nyo pa ako kilala nun, mga alaga, 'di ba? Kaya atake nyo, pati death threats meron na. 'Di ba? Atake nyo sa akin, mga alaga ko. Tama mga nay, 'di ba? Atake nyo sa akin, onti na lang, 'di ba? I-charge na natin 'to. Nung una, grabe, oh my God. You guys have no idea. Alam niyo ba yung first bashing sa akin? Grabe, nakaka-depress. Malala. Pero ipoproject ko na, I don't care for you guys. Pero girl, malala yun. After nung mga iba-iba kong yung pinakauna lang talaga yung intense. Tapos yung mga susunod na, parang dead man na ako. Ganun siya. PTSD balala, girl. Like, parang alam nyo ba, kaya nga nung, di ba, after ng drag race, dapat pupunta ako ng New York. Girl, binuko talaga yung pupuntang New York na yun nung week na nababash ako. Alis na ako dito! Mapapabog kayo, hate nyo ako. Hindi nyo naman ako kilala. Atake nyo ako. Ganun yung atake nyo sa akin, nung time na yun. Girl, kakaiba siya. Alam nyo ba, ang gusto ko lang sabihin, guys, it's a reality TV show. My gosh. Reality TV show siya. So, parang, ate, yun na yun, period. Naalala ko tuloy, my gosh. Naalala ko. Fuck. May say mo sa corruption, alam mo, it's so sad. May nag-flip bigla. Pero medyo it's so sad kasi, parang imagine yun, nagbabayad tayo ng buwis tayo. Tapos bakla atake nila,
ibang Japan, ibang Europe. Ay, maganda, wow. Pwede pa rin pambili ng bagel. At ako show ako dito para makabayla ako ng mga kung ano-ano pinagsuot ko ngayon. Tapos sila, wow, matod nila. Parang hindi ako like for example ngayon, may mga kunwari, may mga kaibigan akong ganun. Parang, nakakaano ka naman. Nakakawala ka ng amor, alaga. Tapos pangit naman ng taste sa luxury items, ganun, correct, ayun ang why. Kasi alam niyo naman yung mga nouveau rich na mga ganyan-ganyan, they're all about flexing and parang wala naman silang true substance na taste. So parang, Diyos ko dahil, yung papangit ng mga ano-ano. Ang pangit ko. Alam nyo part, hindi, ito joke lang to, pero part siguro ibibigay ko kung pasabog yung parang atake mong maiinggit ako Pero kasi ang pangit ng mga ano-ano yung parang mga, hindi rin maganda 'di ba? Yung buti sana kung nakaka-inspire yung alam niyo yung parang medyo kung wala naging idol mo parang let me just pero pumangit rin talaga ng taste. Parang sobrang basic na babae na parang pwede mo rin naman mabili sa Shein yung mga eksena ng mga damit-damit nila na ano, 'di ba? Ano ba 'yan? Kay Vernio, correct, Diyos ko. Sayang ang bagan, pangit ng taste. What about heart? Like, I don't wanna comment. What's your thoughts na nagdadamayan sila parang walang nag-take accountability sa nangyari? Alam nyo ba, kanina pa ako nanood ng podcast about this. Parang, kayo ba, what are your thoughts na kailangan bang madamay yung mga anak or yung pinaka-politician lang mismo? What do you think? Kasi parang yun rin yung iniisip ko kanina Parang, for sure, like parang kanina, na pinapanood ko yung kay Sam YG, pati yung kay DJ Chacha about sa Nepo babies and everything. Parang tas meron dong conversation na parang, do you blame yung mga anak? Kasi baka mamaya yung sentiment, mamaya ko nababasahin na, yung sentiments ni DJ Chat, ni Sam YG is, baka mamaya hindi rin naman alam nung mga anak. Tapos sabi ni DJ Chacha, imposible kasi, syempre kung magulang mo yun, dapat alam mo kung ano yung sweldo ng magulang mo, paano ka makakabili ng ganito? Kayo ba, what do you guys think? Ayan, magbabasa na ako. Aware sila, yes, correct. Feeling ko din I think manid nila i-blame kasi sa ganung edad dapat politically aware na sila. No, what I mean is, syempre yung mga parents naman natin, sasabihin ba, like, kung may tatay kang trapo, sasabihin mo ba sa anak mo na naktrapo ako? Gets ba? Nagigets nyo ba ako na parang, di ba parang tayo, meron, kasi for me merong line dun sa pagiging parent and anak Gets nyo ba ako? Nagigets nyo ako? Yung parang, hindi naman sasabihin ng magulang na naktrapo ako. Gets? Okay, gets. Aware sila and they love it. Gets. Pero di ba sila nag-wonder kasi, okay, gets. Correct. Gets. Nagigets ko. Even though hindi nila alam, nagagamit naman nila for their needs. Okay. Probably, di nila alam na correct nila. I agree with you, but I think sila lang yung deserve mabully because nabubuli sila. Plus, correct. Like, let's not play dumb if you know naman yun yung source ng income. Correct. I think di dapat isisimple hindi sa anak. Correct kasi parang imposible na hindi mo alam kung paano pumapasok yung, di ba, parang feeling ko at this point, parang feeling ko desensitized na lang sila sa idea of that. 'Di ba? Parang ito na lang yung parang pikit mata, kumbaga. Unless nagbubulag-bulagan. Feeling ko nga ganun na lang kasi parang parang syempre una yan, maliliit lang yan. Tapos palaki ng palaki. 'Di ba?
Ewan ko din dito sa mga Nepo baby. Kaya yabang, pwede naman loko lang sila para gusto pa maging sikat. Correct. They're living their fantasy parang, di ba, parang middle finger gets. Depende sa anak. If politically aware yung mga anak, hindi ba dapat curious man lang sila why sila ganun kayaman? Okay, speaking of, pero eto speaking of Nepo baby, yung hindi naman sa Philippines, what do you guys think about nepotism? Parang nepotism in general, like sa kahit anong field, hindi yung walang nakaw situation. Ano naisip niyo dun? Parang do you guys support it? Like kung wari si Drew Barrymore. Parang merong mga anong naisip niyo dun? Kasi di ba si Drew Barrymore siya? Nepo baby si alaga. Pero, meron namang mga, as long as they work hard for it. Can you give me an example? Palag lang, hindi hard. Oo, correct. I support it kasi gumagawa naman siya ng paraan maging kilala siya. Depende, may Nepo babies na pinaprove nila na kaya nila to shine in their own as long as through hardships and perseverance, who am I to judge? Correct? Siguro nanonood sila sa money kung wala na pasabog sa TikTok ko. That's fine as long as hindi naapakan ang buhay ng well-being ng isang tao. For me, mas okay ibang Nepo. Diba? Like, parang ang hirap din kasi yun ang mga, like, hindi ko, this two different things this is just for conversation. Parang, ang ng idea ng nepotism, no? Kasi meron talagang mga parang case to case basis talaga siya. Like for example, as per Drew Barrymore, parang si bakla nag-work hard siya. Pero paano yun? For sure, kung wari in the grand scheme of things, si Drew Barrymore, nepo baby siya, diba? So parang pinasok siya ng mga parents niya doon. Kaya nyo bang sabihin na meron pang taong mas may deserve ng position niya ngayon? Oo, kawawa din. Okay naman if earn talaga nila yung achievement nila, hindi yung inaasa talaga nila sa parents nila. Ito yung gusto ko sabihin, not their fault they're born into, but they need to acknowledge their advantage. Correct. Kailangan i-acknowledge na yung advantage. Hoy, pasabog sa pasabog kayong kausap. Parang mas bet ko tong mga ganitong atake kaysa sa mga Instagram naman. They're lucky that we don't villainize privileged people because they were born into that. Yes, correct. As long as nag-shine sila. Okay. It's just all in the acknowledgement of the privilege. Correct, 'di ba? Parang tsaka parang as per Drew Barrymore, parang hindi ko na nga siya kino-consider na Nepo baby, but she's considered Nepo baby kasi parang hindi ko naman nakilala si Drew Barrymore because of her kilala ng ganun. So parang mas pasabog Nepo baby and everything. Kanta ka naman, Arthur Neri. Pangit mo, uy. Kala mo nakakatawa ka, uy. Ay, ayoko magbigay ng mga example. Pero meron namang Nepo baby na wala. Sino example? Ay, wala ako nga. Ano yung shine? Hoy, bakla ka. Uy, ikaw hindi ka mahal ng mama mo. Pangit mo, uy. Correct. Parang masaya ka maging friend. Hindi tayo sure. Charot. Buksaan. Nakakatulong siguro yung mga Nepo babies if para silang taga-suggest kung ano yung hindi, that's not how it works. Feeling ko. Tricky din kasi may mga opportunities na automatically given sa kanila unlike sa iba na need talaga to put twice efforts. Correct. Pero grabe ka rin pumuksa sa drag race. Kora ako.
Di tayo nakakatambay with this kind of conversation. Correct, Rose. Mag-ano nga tayo, mag-bonding nga tayo. My gosh, para hindi naman ako nakikipag-usap dito lang sa screen. Kasi, next topic, okay, give me a topic. Yun yung pag-uusapan natin. Carry ko talaga yung mga atake nyo. Gusto nyo ng live na podcast? Eto, gusto nyo ah! Yung medyo medyo mind-boggling. Ayoko ng, kayo, anong masasabi mo sa Slation, baby? Iba naman, huy. Anong masasabi mo kay Vinya? Anong masasabi mo kay Maxian? I don't care, baby. Iba naman. Iba. Mamimili tayo. Rhino fillers and Ozempic, Ver na yan. Baby fillers lang meron ako. My nose is real, babe. Palibas, ang pangit ng ilong mo eh. No stitches, girl. Anong rhino? Huy. Baby, this is like jeans, girl. Wag mo ako sigawan, ma. Hindi, may ikaw sponsor. Bakla, gandang di mo renas kasi, baby, my nose is pinched naturally, girl. Where's the stitches? Wala. Bakla. Ibang queen yung komento nyo dyan, pero Versex, girl. Honey. Mika, mukha mo daw si Sasa, girl. What makes you decide to stop na from college kahit patapos na beside na nagdraga ka na? Kasi na-realize ko sa fashion is all about creativity. And it's all about connection. Hindi mo kailangan pag-aralan yung art. Kumbaga, hindi siya ganun. Next topic. Okay, mag-ano kayo. Like, iba naman. Papampam yung isang nag-comment, no? Kala niya naman she did something with that comment. Girl. Honey. Add fillers, but like, baby, no stitches. Oh, I like this. Where do you get your inspiration? Alam niyo ba, mga alaga ko, you can get inspiration just by walking. And parang, kailangan nyo lang lawakan yung utak nyo. Gets? Parang, kung kahit anong bagay pwede kayong ma-inspired by. For example, may makita kayong bahay, tapos meron siyang specific na shade ng yellow. Tapos, pwedeng, yun na, naka-imprint na sa utak nyo na parang pasabog to as gown or like color ng shoes. Diba? Yes, visionary people rise. Correct. Ver, how about thoughts on fashion is political? Sobrang political niya kasi parang parang for me, fashion, pwede siyang maging armor and it stands for something, especially sa climate na to. Alam niyo ba, di ba minsan may mga study na kung ano yung fashion nung time na yon, malalaman mo kung anong political climate nung time na yon. Gets nyo ba yun? Like parang kung Great Depression siya, ganito yung suot ng mga tao. Alam nyo ba, parang before, na-forget ko kung ano pero yung, nung sobrang tinatangkilik ng mga tao ang red lipstick, parang Great Depression ata siya or something. Gets mo? Parang, oo, yes, yun, indicators, correct. Alam nyo ba, parang Labubu is a recession indicator siya. Kasi parang parang mga small trinkets, tas parang in-order siya ng mga tao, pero hindi sila, parang recession indicator siya kasi parang hindi sila nag-spend ng big money. Parang maliliit na, basta, kabaliwan ko na naman to. Hindi ko ma-explain, hindi ko ma-explain ng maayos. Oh my God. Totoo ba kasi sa fashion ko, they teach you how to construct, pero yung iba fashion mismo want? No. Ang ito naman yung atake sa sofa kasi. Sofa, hindi ka nila masyadong i-cultivate kung paano gumawa ng design.
Like kung paano mo siya gawin. Mas cultivate ka nila on how to be leaders. Like for example, Raf Simons na nag-uutos na lang, okay, ganitong plate yung gusto ko. Ganun yung na-cultivate sa akin. Nung third year na ako, okay, nagets ko na yung idea nun na parang, okay, design, whatever, how are you gonna present it? Paano mo siya i-explain? Ganun. Hindi siya katulad nung, hindi siya yung parang literal na gagawa ka lang ng skirt, ganyan-ganyan. And kasi ikaw naman kasi mag-figure out nun eh. Pero mas more on paano mo siya ibebenta kasi yung course na tinake ko is fashion marketing and fashion design and marketing. So may kasama siyang marketing and everything. Have you experienced fashion blog? Correct, meron, correct, pwede yun. Oo, meron. Labubu is a recession indicator, correct. People are putting big value on little things. Correct, di ba? Tama ako, di ba? Parang mga recession indicator talaga siya kasi yung mga little things kasi hindi nga nila ma-afford yung mga bigger purchases. Yan yung gusto ko sabihin. Is there a particular item of clothing that your drag character absolutely hates? I hate hip pads and boobs because gusto ko yung skin lang. Ako lang to. Ako lang naman yun. Pero it's not. Can you share a faux pas na memorable sa'yo? What have you learned from that moment and experiences? Napakadami kong faux pas na moments. Parang hindi ko na maalala. Kasi parang ano ba? Kasi up until na parang feeling ko nagkakaroon ako ng mga faux pas moments eh. How do you feel seeing Nepo babies living a luxurious life while the Philippines is sinking? Kahit hindi nga syempre parang medyo nakakabad. Mamaya na yung Nepo baby. Kanina pa namin pinag-uusapan yan. Iba naman. Faux pas is yung parang mga medyo nakakayang ginagawa. Guys, parang yun yung atake niya. Faux pas. Ver, what made you think na possibly continue yung degree mo when you mentioned before na knows mo na yung essentials to pursue a career? I know the essential, I'm gonna study because I want a degree. Because I know that this whole fame situation is not forever and mas pasabog na kapag tanda ko, meron akong degree to hold on to. Parang ganun yung naisip ko. Parang mas syempre pag tumatanda ka na, hindi na pwede naglaro-laro ka na lang. Like alam mo yun, parang minsan may mga gagawin kang mga bagay na kahit hindi mo naman bet. Oh my gosh. Wait, may pinapaano sila. Okay, inactivity. Wait lang, meron siya lang pinaganon no. Alaga, I read your article with preview and I really like what you said about grit. Something you see gets. Thank you. Ver, how about thrift shop selling overpriced ukay finds? Alam mo, nakaka-bad trip yan. Kaya ang mahal-mahal na ng ukay ngayon, nakaka-bad trip. Alam nyo, parang sa mga ukay hindi na pwede tumawad, nakakapik ka. Kasi alam na rin ng mga tao, alam nyo yun. Bakit walang evangelism? Naka-film na ako ng evangelism, sinasave lang ako ni Eva kasi parang medyo pasabog siguro yun siya talaga. What is the most expensive thing that you buy? Mga pa-custom yung pinaka mga eh. Ang mahal ng mga ukay no. Do you believe po that every artwork, be fashion looks, have to have meaning in it? If it's art related, kailangan may meaning siya. Hindi ka pwedeng gumawa ng art nang wala siyang meaning. Kasi kahit sobrang ganda niyan, pero wala siyang meaning behind it. Baby, shallow, ang babaw, superficial. Hindi ganun kabog, hindi kabog. Yeah, OMG, the ukay trends has been so damaging to the whole point of ukay. Correct, paano naman kaming mga nasa laylayan, diba? Mga alaga. Nakaka-bad trip kasi parang, kaya nga ako nag-ukay kasi ayoko magbayad ng 600 para sa, kumwari, short.
Or ano, dati mga wanash lang. Yung dati nga sa Quiapo nga nakakapag-ukay ako mga 10 piso, 5 piso eh. Thoughts about aspiring drag girlies na they priority creative arts vision kaysa performing. Go for it kasi napakaraming facets ng drag na kailangan matap dito sa Philippines. Na sobrang bago ng drag sa Philippines. Kaya nga parang feeling ko medyo ano na ako, parang naumay na rin ako kasi parang ang bago ng drag sa Philippines tapos nung mga nakita kong draga sa New York, wala pang ganun sa Philippines. Ang dami-daming facet ng draga as in sobrang dami na meron na akong idea tapos parang dito okay, kaya nga minsan pag nakikritik ako, okay, nakita ko na to before. Feeling ko medyo iba rin talaga yung namulat sa akin ng pag nanonood ako sa ibang bansa, ganun. Nay, how many Birkins that you have? Can you share yung pinaka-misconception ng mga tao about fashion na social siya? Kasi in your own way, you can be fashionable, na mahal siya. Alam niyo yun? Girl, ate, the mere fact na meron akong preview best dress speaks volumes in it. Kasi hindi naman lahat luxury yung binibili ko. Tsaka parang palagi ako nasa ukay. Tambay ako ng ukay. Imagine, kaka-ukay ko, naging preview best dress si Alaga. If carry ko, carry ng maraming tao. So parang alam niyo yun. Yun yung gusto ko i-impart na, bakla hindi po kailangan mahal ha. Hindi kailangan mahal. Hindi nyo alam kung wari mga pinagsuot-suot ko na mga shala-shala na mga ano-ano, pinagpapa-alter-alter ko lang sa mga ukay-ukay. Na kung wari, kapag exactly, drag isn't just one thing, it's an entire art form with so many layers. Correct. Pag ikaw nagsuot, feel ko ang mahal-mahal kasi nung bagets pa lang ako, inimpart na sa akin yan ng nanay ko. As in parang siguro mga 6, nag-uukay-ukay na kami sa Quiapo. Tapos nadala ko siya hanggang pagtanda ko. So ngayon, kung wari may mga certain pieces na, alam ko, hindi naman sa pag-ano, nag-invest rin naman ako sa mga luxury. Pero, kung wari, may nakita ako, kung wari na Prada na, ay meron ganito sa ukay eh. Mag-uukay na lang ako. Kumbaga high-low, gusto ko high-low talaga rin siya. Ngayon na, siguro nung mga bagets-bagets ako, palaging ukay. As in, wala akong mga luxury. Ngayon na nagkakaroon syempre ng nakakaluwag-luwag na tayo, ba diba? So, nakakabili na rin tayo ng mga ano. So, gusto ko rin talaga medyo high-low siya na pinagmi-mix-mix-mix. Ganun. Wala ka na sa laylayan. Kala mo lang, nandito pa rin ako sa Santa Ana na. Wakala. Nakakaluwag lang tayo. Meron lang tayong aircon. Nakapag Netflix lang tayo. Pero laylayan pa rin tayo, sis. Buddy. Ganun pa rin tayo. Bakla, hindi magbabago. Ano gagawin? Napapamura tuloy. Nakakatawa yung kumari. Parang nakakatawa yung mga naalala ko ganyang comment. Kasi, yung alam niyo yung parang preview best dress ni Sasa. Tapos yung preview ball ni Sasa. Tapos may mga comment, iniwan mo na kami sa kanal. Wala, naalala ko lang. Share ko lang din. Naalala ko tuloy. Opinion for drag is political. Drag is political. Drag in its core is political. Di pag nakita ko, sobrang expensive mo tingnan. Pero nga di ba, ang atake. Super love your take na fashion isn't expensive. Another misconception sa PH is na pang maarte. Kasi alam nyo ba, sa New York eto, dead mga kung sabihin nyo, New York na naman, whatever. Alam nyo ba, mas cool kapag nag-uukay ka. Tapos parang ang tingin nila sa mga nagla-luxury, oh my gosh, you tried so hard. Like parang, oh my gosh, you're kinda cringe. Cringy. Kasi like, oh my gosh, you need all of that to have personality. Like kung wari, bibili ka ng Dior for what? For conversation, di ba? Tama, di ba? Like, parang, for conversation, yung naman yung mga luxury piece na yun eh. Kapag hindi siya about, like, kung ano yung bet mo sa kanya, kapag hindi mo talaga siya ganun kabet, tapos parang, for conversation lang talaga siya. Anong old-fashioned trend na yung gusto mong i-revive ma? Yung palagi nag-aayos yung mga tao. Like, kung wari, siguro, 80s, 50s na, buong-buo na everything. I think your confidence and aura is the factor that makes ukay looks expensive.
Feeling ko ano siya eh. O hindi porket ukay sustainable po Hindi mali din yan. Paano kung overconsumption? Hindi rin siya ganun. Hindi rin siya ganon, girl. Like, that's not how it works. So, kung overconsumption din, hindi rin kabog ang palaging nagaano. Yung nag-ukay ako sa Europe, super na-amaze ako, over yung magaganda namang damit, diba? What is the most memorable things that happened to you? Ano daw? Where do you enjoy having quiet time alone or do you prefer being around people more? Mas gusto ko talagang alone. Alam niyo yun, yung parang minsan nga nalaloka na yung mga kaibigan ko kasi parang carry ko talaga. Like for example, sobrang close natin Like super close as in ganito. Bigla na lang kitang hindi ka kausapin for 2 months. Because nakastuck ako sa, kungwari, sa art ko, sa drag ako, nakafocus ako doon. Binibigay ko yung 100 ko sa drag ako. Ganun. Anong masabi mo nyo sa nepabibi na pormahan ng anak ng contractor? Kakaiba ang taas ng waist ni Nak, di ba? So, hindi talaga personal yun. Gusto ko lang talaga mag-isa. Kaya nga bit na bit ko mga alaga na nagta-travel mag-isa eh. Kasi, I want my alone time wherein I can think. Kasi, may napakinggan ako sa podcast na-forget ko kung aninong podcast to, pero it makes so much sense na dapat nga yung mga kaibigan mo hindi nagbibigay ng advice sa'yo, they should be there to listen, pero like dapat di kanila sinabi ko na sa iyo kasi dapat yung mga life experiences natin na-experience natin siya on our own, hindi siya dapat natetaint ng ibang tao kasi journey natin to isa-isa, pinanganak tayo ng mag-isa, di ba? Tama. But I want to see you bit na bit kita. I want to be you, to be my friend. Okay, go. I get the LR. I get the LR, baby girl. Friendship aren't questions are gold. Correct. Tips sa youngsters na mamimili between career or passion. Pwede nyo po siya makuha both. Kausap ko lang si Tita Baby kahapon na pwede mo siyang makuha both. Kasi parang ganyan rin yung thoughts ko career ba or passion? Pero us being here is a testament na pwede mong gawing career yung passion mo. Ayun nga lang, minsan medyo mahirap for us kasi artist kami. Tas parang minsan nagiging trabaho na namin yung passion namin, which is parang hindi na rin kami nakakapag-isip ganun ka-impactful ng art. Pero at the end of the day, yung passion namin is career na namin. Ano MBTI mo? Hindi ko alam. Ma-open ka ba to collab? I'll think about it. I just need to see the portfolio first. What do you think will be the new fashion trend? Hindi ko alam Ano ba? Ang dami kasing ang daming mga subculture na pwedeng maging Gumagawa ka rin ba, Queen, ng mood board to vision things? Hindi na po. Parang sinisave ko lang sa Instagram pero walang travel bucket list. Gusto ko pong pumunta ng India. What films are you currently on or are there any? What do you mean? Nabet ko? Status mo na over. Status? Facebook, charing. Why India? Because I really think na sobrang cultured
sobrang rich ng culture ng India and gusto ko siyang makita for myself. I don't even care kung ano yung mga sinasabi ng mga tao na mabaho, pangit, gano'n. Pero kasi it's part of it. And kailangan you can see beauty anywhere kahit ano siya, objectively na pangit. Ang sinasabi nila. Nagigets nyo ba? What can you say in Nepal? Hindi ko pa siya masyadong nire-research. Pasensya na po. Fave artist. In what sense? No, can you educate me about the Ukrainian refugee issue? Ano yun? Anong meron? Diba? The beauty of India is all about Dita and tradition. Sobrang wow. And I'm feeling ko sobrang bagay siya sa drag aesthetic ko talaga. Alam nyo, kapag feeling ko pag pumunta ako dun, mag-hoard talaga ako ng mga beads, ng mga necklace, ng mga lace, ng mga lahat, ng mga alahas. Ang ganda. Palagi kong, natry ko na Cambodia. Nag-Cambodian ako before. Diba, fabric, sobrang ganda. Sino pinaka-close mo sa Shemod? Si Odasha and si Shawarma and Odasha. Medyo malayo pa kami ni Emerson and Minty. Pero mag-same lang ng intensity yun. Pero mas feeling ko mas... Punta ka sa UAE po. Maumay ka sa kanila. Nakapunta na po akong Dubai. Ha, baby! Nag-Dubai na ako last time. Tsaka Dubai ko lang last time. Bangkok fits mo so far. Thank you. Oh my gosh, can you guys not spam me? How much do you spend on shipping, ma? Ay, medyo, for example, kapag galing sa States, medyo mahal talaga siya. Mahal. Para mga 3K, ganun. Shipping lang yun, yung 3,000 na yun, pwede ka nang makabuo ng look nun. Pero kasi minsan talaga, fave thing that you bought in Ho Chi Minh. Wala akong favorite kasi lahat sila pasabog eh. Like parang meron sila, ewan, hindi ko alam, ang dami lahat. Yung rally po sa Nepal, napatay na nila yung asawa at anong permis, sinama po nila sa... Oh my gosh! Mamaya yun ngayon papanoorin ko sa YouTube. Titigil ko na nga ito, palabat na ako eh. Tinatamad na rin.